Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin ng lahat. At sumayin. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, mapapakinggan natin ang pagsilang ni Kristo sa loob ng isang pamilya. Nawa, ang tuwing Kapaskuhan, si Kristo din ay sumilang sa pamilya ng bawat mamamayang Pilipino at yun din makikita at matunghayan natin sa loob ng pamilya ang pag-ibig ng Diyos. Sa katahimikan ng ating mga puso, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sino pong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanan magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging Birhen si Maria. Sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, pagkitapatinawala kami sa iyong pagkadiyos ay makasalo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita. Sa unang pagbasa, sa kabila ng mga pagkukulang at kahinaan ni Huda at ng kanyang hipig, itinuloy pa rin ng Diyos ang kanyang balak. Kay Huda magmumula ang angkan ni David, at sa lipi ni David magmumula ang Mesiyas. Makinig po tayo sa unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Ako, inyong ama, ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa liig ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagana. Mabilis na liyon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, liyong nahihimlay. Walang mga ngahas lumapit, sino man. Hawak niya ang setrong tuon sa paanan, sa lisan ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal ang tunay na hari, dito'y magtatangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong hari humadol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa malihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at malagana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, at ang mga taong walang pagkukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at kailanman. Yaong buhay na hari magwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa, liya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging banto na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos, silang lahat tumalangin. Hari nawa pagpalain kami lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Karunungan ng may kapal, tanay yung pangsiwaan, halina't kami turuan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Pares at Sarah. Si Pares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Josias. Itong si Josias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Conias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 na saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Parang hina naman. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, batiin natin mga katabi natin ng magandang gabi. Ayan. At hindi lang yan. Alam po ba ninyo ay gabi-gabi pala live tayo sa Facebook Live ng Garden of Prayer. Alam niyo yun? At ang daming nunod sa atin. Ilan? Isa. Si Ate Jonah. Hello, Ate Jonah. Kung nasan ka man, dyan ka na lang. Mga kapatid, ang magandang balita na aking napakinggan ay ang lahi ng ating Panginoong Jesucristo. Kung titingnan natin, bakit parang wala naman atang mabuting balita doon sa napakinggan natin? Puro pangalan. Diba? Sige nga, isa-isayin ko kayo. Madaming pangalan. 14, lahat kayo pwede, no? Sino po sa inyo ang nakatanda ng pangalan binanggit ko? Nanay! Meron ka ba natandaan? Wala. Mas harap pa ikaw, nanay. Meron kayo natandaan? Ikaw, kuya? Sino? Si Abraham muna. Ay, bigyan ng jacket. Ngayon, si Abraham. O, ikaw, ate? Si Solomon. Ay, bigyan ng CD mamaya. Ha? Sige, ha? Dito tayo. Ay, ikaw, ate? Pangalan?
David. Si David, ay, meron kang libreng living. Okay? At yung living na yun, good for two. Ha? Sama mo, asawa mo. Okay yung ganan mo. At makukuha mo lang yung within 24 hours. Ibig sabihin, mamatay ka ngayon hanggang bukas. Mga kapatid, kung titingnan natin, parang wala talagang mabuting balita. Di po ba? Kayo po ba? Di ba ng mga bata tayo sa elementary, yung mga teachers natin, pinapagawa tayo na family tree. Di ba? At sa family tree, dami natin nadidiscover sa pamilya natin. Kayo po ba? Kilala niyo po ba yung mga ninuno ninyo? Yung kaluluduloan ng lolo mo? Alam mo ba yan? Hindi, no? May pakialam ka pa ba doon? Di ba wala nang pakialam? Bahala ka, basta pinangalan ka puno. Di ba may pakialam lang tuwing may mana. Ay, may mana ako. Wala pa itong pakialam dyan. Ano? Sa pamilya kaya ako. Pero pag walang mamanahin, bahala ka dyan. Diba? Mga kapatid, ano ang pwedeng magandang balita na pwede natin makuha sa lipi ng ating Panginoon Kristo? Bagamat, puro ito pangalan. Simple lang. Ang magandang balita dito sa ating Ebanghelyo ngayon ay walang iba kundi si Kristo ay isinilang sa loob ng isang pamilya. Diba? Si Kristo ay isinilang sa loob ng isang pamilya. Alam po niyo yung Diyos makapangyarihan. Kung isusuko niya si Kristo sa lupa, pwede niyang sabihin, sige, sumakay ka ng ulap, ito pamasahe, pumunta ka sa lupa. Pwede yun. Makapangyarihan siya. Pero pinili pa rin ng Diyos ng kanyang bugtong na anak ay sumilang sa loob ng isang pamilya. Kung tatanungin natin, dahil si Kristo ay Diyos at banal, ibig sabihin, yung buong angkan ni Jesus ay mabubuting tao, walang masasama. Hindi. Bagaman yung iba doon ay kilala natin, marami din sa member ng angkan ni Jesus na binasa natin ay mga makasalanan. Huwag na tayong lumayo si Haring David. Anong kasalanan ni Haring David? Diba? Isang umaga si Haring David nandoon sa taas sa kanyang palasyo, dumudungaw-dungaw. At sa kanyang pagdungaw, may nakita siyang isang napakagandang babae. No? Ang pangalan ay Bathsheba. Anong ginagawa ni Bathsheba? Naliligo. Kaya ang pangalan niya siguro, Bathsheba. Kasi babae, Sheba. Ay, nagulat ba? Bathsheba, di ba? Nagulat. May naliligong isang babae ba? Hindi, joke lang yan. Hindi ko alam kung bakit yun ang pangalan. Ha? Nagusto niya rin David. At anong nangyari? Nagtanong-tanong siya kung sino yung babae yun. At natunghayan niya na ito pala ay asawa ng isang mandirigma, ng isang kawal niya, si Urias. At gustong-gusto niya yung babae ang ginawa ni Haring David sa kanyang kawal, inilagay niya sa unahan ng digmaan. At ang mga nasa unahan ng digmaan, sila yung mga unang namamatay. Kaya nung nangyari kay Urias, namatay. At nung namatay si Urias, anong ginawa ni Haring David? Kinuha niya yung babae at naging asawa niya. At nagkaroon sila ng anak si Solomon. Ating-ating lang yan, ha? Baka sabihin niyo, chismoso ako. Diba? Isang makasalanan. Pero sa kabila ng pagiging makasalanan ng lahi ni Jesus, sa kabila ng pagiging makasalanan ng sanlibutan, pinili pa rin ng Diyos na isilang kanyang bugtong na anak sa loob ng isang pamilya kahit hindi perpekto ang angkan ng kanyang pagsisilangan. Tunay na tunay, mga kapatid, walang perpektong pamilya. Amen? Meron po ang perpektong pamilya dito? Sino may perpektong pamilya? Taas ang kamay. Wala. Pero na lang kung ang apelyido ng pamilya ninyo, perpekto. Di ba? Perpekto family. O yun. Pero kahit na gano'n, hindi pa rin perpekto. Di ba? Sa loob ng pamilya, hindi araw-araw masaya. Amen? Mas marami pa nga kuminsan yung kalungkutan. Mas marami pa kuminsan yung dusa kesa sa kaligayahan. Di po ba? Hindi perpekto ang pamilya. Pero alam po ninyo magandang balita. Sa kabila na hindi perpekto ang pamilya, sa pamilya mo rin matatagpuan ang perpektong pagmamahal. Amen?
Sapagkat yung mga nanay at tatay natin nung sila ikinasal, hindi lang sila nagmahalan, kundi sa kanilang pagsasama, sa kanilang pag-iibigan, yung pag-ibig ng Diyos na siyang nagbuklod sa kanila ay nanatili ang pag-ibig na ito. At ang pag-ibig ng Diyos sa loob ng pamilya ay pag-ibig na perfecto pang magpakailanman. Kaya kahit hindi perfecto ang pamilya mo, makikita mo dyan ang perfectong pagmamahal. At paano natin nararamdaman ang perfectong pagmamahal sa loob ng isang pamilya? Sa pamamagitan ng pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Yung tinatawag nating unconditional love. Sabihin nga po ninyo, unconditional love. Yung mga nanay na narito, kayo ba nung minahal mo yung mga anak ninyo, humingi kayo ng kondisyon? Hindi. Mahal kita, mahalin mo ako pabalik. Sinabi niyo ba yun? Hindi. Sino po nakapagpatapos na ng kanilang mga anak dito, taas ang kamay? Huwag po kayong mahiya, di ba? Karangalan niyo na napagtapos ninyo ang inyong mga anak. At sa lahat ng mga nakapagpatapos na ng kanilang anak, meron po ba sa inyong mga magulang, nung nakatapos yung inyong anak, during ng graduation ng inyong anak, inilabas mo yung listahan ng lahat ng ginastos mo sa anak mo? Meron bang ganon? Pagdating sa upan, pagkatanggap ng diploma, pumunta sa upan, may binurot, inilabas ang napakahabang listahan ng ganyan. At ang sabi niyo, anak, nakikita mo yan? Yan ang lahat ng ginastos ko sa iyo. Tingnan mo yung dulong-dulo, doon kita pinagin sa balot. Kaya mukha kang balot. 6 pesos lang yung balot noon. O simula doon, hanggang sa pamasahin natin mamaya, bayaran mo lahat yan, ha? Meron ba ganong nanay? Walang ganong nanay. Ang lahat ay binibigay ng kusang loob dahil sa pagmamahal. Perfectong pagmamahal. Diba? At yan ang magandang balita ng sumilang si Jesus sa loob ng pamilya. Nung si Cristo ay sumilang sa loob ng isang pamilya, siya ay nakibahagi sa ating pagkatao. Si Jesus ay naging taong katulad natin, at dahil siya ay naging taong katulad natin, lahat ng ating naranasan bilang tao, naranasan din ni Jesus dahil siya ay nakibahagi. Kung kayo ay nalulungkot, si Jesus din naranasan niyang maging malungkot. Kung kayo ay naging masaya, si Jesus din naranasan niyang maging masaya dahil sumilang siya sa isang pamilya. At isa pang magandang balita, nung si Jesus ay sumilang sa loob ng isang pamilya, hindi nawala yung kanyang pagka-Diyos. Siya ay Diyos na totoo at tao din namang totoo. At dahil siya ay Diyos na totoo, nung si Jesus ay sumilang sa loob ng pamilya, kung paano siya nakibahagi sa ating pagkatao, tayo din na mga tao ay nakikibahagi sa kanyang pagka-Diyos. Lalo higit nung tayo ay bininyagan. Nakibahagi tayo sa pagka-Diyos ni Kristo dahil tayo ay naging bahagi ng isang napakalaki at napakabanal na pamilya. Walang iba kundi ang pamilya ng Diyos. Sabi nga po ninyong pamilya ng Diyos. Lahat tayo ay miyembro ng pamilya ng Diyos. At ang pamilya ng Diyos na ito ay sasagipin ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil tayo ay pamilya ng Diyos, tinuruan tayo ni Kristo na tumawag at ipinakilala sa atin kung sino yung Diyos na nagsugo sa Kanya. Walang iba kundi ang Kanyang Ama at atin din namang Ama. Kaya kapag tayo ay nagdarasal ng Ama namin, ipinapayag natin na tayo ay isang pamilya, pamilya ng Diyos, na mayroong isang Ama at may kapatid ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ngayon, dahil si Kristo ay naging taong katulad natin, nakibahagi sa ating pagkatao bilang isang pamilya ngayon. Anuman ang nararamdaman ng pamilya ngayon, anuman ang pinagdadaanan ng pamilya ninyo, anuman ang mga pagsubok at suliranin ng pamilya ninyo ngayon, anuman ang mga pagsasakripisyo ninyo bilang pamilya, nararamdaman kayo ng Diyos. Naiintindihan kayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ramdam ka ng Diyos.
At dahil tayo nararamdaman ng Diyos, tayo naiintindihan ng Diyos, ano man ang mga pinagdaraanan natin sa buhay, may pag-asa pa. Di ba? Sabi niya po ninyo, may pag-asa. Nasa ulong gabo. Doon, pag-asa. Palengke. Di ba? May pag-asa. Ano man ang pinagdaraanan ng pamilya, dahil si Kristo ay sumilang sa loob ng pamilya, bawat pamilya na sumasamba kay Kristo ay may pag-asa, ano man ang ating pinagdaraanan. Nalulungkot man ang pamilya ngayon, nawalay man sa pamilya ngayon, naiintindihan tayo ng Diyos. Dahil siya ay naging taong katulad natin. Ang kailangan lang, mga kapatid, sana po makita natin yung presensya ng Diyos sa loob ng ating pamilya. Makita natin yung perfectong pagmamahal ng Diyos sa loob ng ating pamilya. Kaya lang nakakalungkot sa maraming pagkakataon, hindi natin makita ang presensya ng Diyos sa pamilya. Hindi natin makita yung pag-ibig ng Diyos sa loob ng pamilya. Eh bakit hindi natin makita? Kasi naman, hindi kayo nagsisimba bilang isang pamilya. Bihira lang kayo magsimba. Diba? Iba sa inyo, nagsimba lang ngayon simbang gabi. Kung susunod niyo yung simbang gabi, next year na. Susunod yung simba next year na. Susunod yung pasok sa simbahan kapag umattend kayo ng binyag. O kaya naman pag umattend kayo ng kasal. O kaya naman kapag nakipaglibing kayo. O kaya naman kapag kayo na ililibing. Diba? Mga kapatid, magsimba tayo bilang isang pamilya. Napakahalaga ng pagsisimba bilang isang pamilya. Sapagkat dito ipapakita ng Diyos yung kanyang wagas na presensya sa loob ng pamilya. Eh dahil kaya hindi tayo nagsisimba at hindi natin makita yung presensya ng Diyos sa pamilya, ano ngayon ang tingin natin sa ating tahanan? Ang tingin natin sa tahanan ay impyerno. Sabi nga po niyo yung impyerno. At ang tingin mo sa asawa mong lalaki, demonyo. Sa asawa mong babae, demonya. Sa anak mong babae, demonyita. Sa anak mong lalaki, demonyito. Diba? Kasi hindi tayo nagsisimba. Kaya hindi natin makilala ang presensya ng Diyos sa loob ng pamilya. Nakakalungkot tuloy. Dahil hindi natin maramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa pamilya, may ibang mga anak ng hihinayang. Anong sabi nila? Kung pwede lang sana, pumili ng pamilya. Kung pwede lang sana, pumili ng tatay. Kasi yung tatay ko, lasinggero. Yung tatay ko, sabongero. Yung tatay ko, lalakero. Lalakero? Babaero pala. Diba? Kung pwede lang sana pumili ng nanay. Kasi yung nanay ko umaga, bungangera. Alam na alam ko kung mayroong pera o wala. Pag umaga, walang pagmamaingay, walang pera yun. Ganun ka ba, nanay? Talaga? Diba? Yung nanay ko kasi chismosa. Chismosa ka? So, yeah. Totoo po yung father. Chismosa ako. Diba? Yung nanay ko kasi sugarol. Ang aga-aga nagtutongit sa kapitbahay. Totoo ulit yan. Bingo lang bingo. Wala na kami makain. Pwede bang pumili ng kapatid? Kasi yung kuya ko, lagi akong binabatukan. Lagi akong inaaway. Yung ate ko, sinasabunutan ako. Pwede bang pumili na lang? Pero hindi, no? Diyan tayo nilagay ng Panginoon. No? Huwag natin bitawan ang ating pamilya.
Ano man ang pinagdaraanan ng pamilya, kapit lang. Sapagkat ang Diyos ay laging nakakapit sa inyo. Kaya may pag-asa. Ha? Ang Diyos kumakapit at hindi bumibitaw sa inyo. Lalo higit kayo na mga nananalig sa Kanya. Kumapit din tayo sa Diyos bilang isang pamilya. Kumapit tayo sa Diyos gamit ang ating malalim na pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ngayong Kapaskuhan, nais ni Kristo na sumilang sa loob ng inyong pamilya. Nais ni Kristo, muli ninyong maramdaman ang init ng Kanyang pagmamahal upang nang sa gayon, mapanauli ang tunay na diwa ng isang pamilyang Pilipino, ng isang pamilyang Kristiyano. Magmahalan tayo bilang pamilya katulad ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Amen. Tumulong tayo sa ating Amang nasa langit, na ang aming kagustuhan ay ang ating kaligtasan, ang ating tutugon sa bawat panalangin, Ama namin dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Magampanan nawa ng mga pinuno ng ating simbahan ang kalooban ng Diyos para sa ikabubuti ng kanyang kawal. Manalangin tayo. Ama namin dinggin mo. Matuto nawa tayong makita ang kabutihan ng bawat isa sa pamamagitan ng pag-iwas sa paninirang puri at pagtalikod sa mga makasalanan. Manalangin tayo. Makasumpong nawa ng pag-asa sa pag-ibig at awa ng Diyos ang mga taong nalulungkot o may matinding pinagdaraanan. Manalangin tayo. Maging kalakasan at pag-asa nawa ng mga may sakit at nagduluksa ang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kapatid nating yumauna, sina Dato Umandam, Rogelio Umandam, Mr. and Mrs. Antonio Quiyang, Rosita Aliang Ramirez de Velaturda, Angelo Onofre, LMGP Hiron, Lani Patropes, Teresita, Domingo, Dante, Lourdes Patropes, Ronnie Bordaldatan, Rebecca Ortiz, Ariel Saulen, Marilyn Elpidio, Catalina Coloso, Sharon Reyes, Glenda Villanueva, Alfonso Hiron, Jose Heron Jr., at si Jerome Agudo. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama na rin po natin sa ating panalangin ang biyaya ng buhay ni Rowena Onofre at pasasalamat at personal intention ng Lenis Garden. Manalangin tayo. Ama, panatilihin nawa kami sa iyong pag-ibig. Tulungan mo kami masundan ang iyong kalooban upang sa pamagitan ng aming pagkalima, tuluyan naming makamit ang inaasam naming kaligtasan. Pinili namin ito sa pamagitan ng Jesucristo ng aming Panginoon. Amen. Ating ialay ang ating mga handog sa dambana ng Panginoon. Magsipo po.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulitan niya at karamalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami pagdidapatin mong magkasalo-salo sa pagkain ibinibigay mo sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumili, itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya pinananagitan ng mahal na Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami nananalig at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang maraming banal, dapat kang punin ang tanang tinapay, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Hesus Kristo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan ng buhay at kabanalan. Walang sawang tinitipon ng iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasama namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob nito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoon Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryo nito. Noong gabing ipagkanulo siya, tinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, piniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Piniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang kanyang pagbabalik ay pinananalikan. Kaya bilang pasasalamat, ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain nito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ang Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana, kaisa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, si San Jose, sa kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo Bartolome, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kaibigan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kukupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at katulungin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaningang walang maling, sapagkat aming masisilay ng iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoon si Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin ng Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hindi namin kumedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
hanggang ilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Sumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ikaw ang kordero ng Diyos. Ikaw ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang pagkain.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay gabi ng mga guro, kaya inaanyayahan po ang ating mga guro na tumayo po para kilalanin. Wala na ako sa gitna. Kung sino man sinasagot ng nililigawan mo, huwag ka mag-alala, di mo rin naman masagot ang tanong ng mga teachers mo. Isa tayo. Siguro. Yan ang sagot sa mga tanong na hindi natin sigurado. Sagot sa tanong na hindi natin malaman ang sagot. Mapapakamot ka na lang sa ulo habang ang iyong guro'y nayayamot. Siguro. Ano nga ba ang sagot sa nawawalang x sa algebra? May function pa ba talaga siya? Nakakain ba ang pi ng 3.40 ng halaga? Sino nga bang pumatay kay Lapu-Lapu? Kailangan ba talagang balikan ang nakaraan? Mga tanong na di malaman ang sagot. Siguro. Sinong makakasagot? Siguro. Oo, siguro. Mga gurong walang sawang magturo, paulit-ulit upang tumatak ang bawat aralin sa ating isip at puso. Siguro, sila ang araw-araw ang pagsasabihan, sumasakit ang ulo dahil sa mga batang kagaya mong pasaway. At ito pang matindi, kahit gaano pa karami ang kanilang estudyante, mas marami pa sa hinalohiya ni Jesus sa ating mabuting balita kanina. Kaya niyang isa-isahin ang pangalan ng bawat isa. Ganyan katindi ang kanilang memorya. Maraming tanong na walang sagot, pero isang bagay lang ako sigurado. Dakila ang mga guro. Walang taong matalino kung hindi dahil sa mga guro. Kaya marapat lang na ngayong gabi, kilalanin natin ang ating mga guro na humubog sa ating pagkatao. Kaya mga guro, mga ma'am, sir, siguro, ay hindi. Sigurado kami na kayo'y tunay na lingkod ni Kristo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating mga guro. At maraming salamat din po sa mga nakiisa sa pagsusuot ng ating kulay orange ngayong gabi. At bukas po, inaanyayahan na magsuot po ng kulay green or verde. At bukas po ay gabi ng mga OFW, kaya inaanyayahan po ang ating mga kapatid na OFW na magsimba bukas ng gabi at sa mga susunod pang mga gabi. At muli po, inaanyayahan po kayo na tangkilikin ang ating proyektong Hang Pasko ay Sumapit, Wish Mo sa Parol ay Isabit, kung saan ang magiging proceeds po sa ating proyekto na ito ay gagamitin sa ating gift giving na gaganapin po sa December 22 na ipapamahagi po sa mga pamilyang kapuspalat po na ating mga kapatid. At bukod po rito, bukod sa parol na worth 100 pesos kung saan pwede niyo pong isulat ang inyong mga kahilingan sa mga budgetarian, pwede pong mag-avail itong Christmas card na isasabit din po sa Christmas tree na pwede rin pong isulat ang inyong mga kahilingan worth 10 pesos po. At sa mga nagnanais din po palang mag-donate ng mga Noche Buena package gaya ng spaghetti, ng spam, ng corned beef, di man po kami choosy kung anong brand. Pwede po kayong mag-donate. Welcome na welcome po ang inyong donation na ipapamahagi din po natin sa ating gift giving na meron po tayo palang bunutan dyan, ipapaikot po. Yun lamang po, maraming salamat po. Manalangin tayo.
Ama namin mapagmahal, kami nagsalo-salo sa banal na pagkikinabang, ay nakikiusap na pakundangan sa pagulitan namin sa mahal na Birhen Maria. Malapatin mo kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpal sa walang hanggan. Amen. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa atin sa pananamisan ito, sa mga nag-alay. Maraming salamat po sa inyo at lalo sigit sa inyong lahat na nagsimba. Maraming salamat po sa inyong presensya. Palakpakan natin yung bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magsiyod po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyayang Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay natin bumalik ngayon, ay kanawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rinawang pumusto sa inyo sa pagpapala ngayon at magpal sa walang hanggan. Amen. Pagkaginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpal sa walang hanggan. Amen. Kayo nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos sa pagkay dumating ng may kadakilaang lubos, magpal sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, at Mananak, at ang Espiritu Santo. Amen. Kami sa ating banal na misa, kumain kayo taglay, ang pag-ibig at kapalapaan ni Cristo. Salamat sa Diyos.